sa simbahang ito dahil sa mga miyembro. Ang tunay na mabuti ay hindi lamang umiiwas sa masama, kundi gumagawa rin, nakakikitahan din ng maraming paggawa ng mabuti sa kapwa. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayong kapistahan ni San Felipe at Santiago ang pangako, promise ni Kristo sa mga mananalig o maniniwala sa Kanya. Sabi niya dito ay, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Parang kay bigat nito, parang kay hirap paniwalaan nito. Una, magagawa ba natin talaga yung ginawa ni Kristo? Mahirap yata yun. Mas mahirap yung pangalawa. Mahihigitan nga ba natin yung mga ginawa ni Kristo? Mas lalo nang naloko. Naalala ko tuloy yung nag-viral na lalaki na habang ini-interview, ganito ang sinasabi. Kasi aarestuhin siya sa BGC. Sabi niya, I am untouchable. You cannot touch me. I am Jesus Christ. I am God in flesh. Yung mga kaluluwa nyo, akin. I am the way. Hindi kayo makapupunta sa langit liban sa pamamagitan ko. Lakas ng amats. Pero, at least, para bang nile-level lang niya ang sarili niya kay Kristo. Lalo nang may amats. Yung mga nagsasabing, mas higit pa sila kay Kristo. O di ba, mas malaki, tama na mga ito. Pero bago pa tayo mahawa sa mga lukol-lukong ito, linawin muna natin yung sinasabi dito ni Kristo. Ano nga ba yung sinasabi niyang, kapag kayo nananalig sa akin, naniniwala kayo sa akin, magagawa niyo yung mga ginagawa ko at makagagawa kayo ng higit pa sa mga ginawa ko. Well, pwede naman talaga nating gawin yung ibang mga ginawa ng Panginoon. Tulad ng mga alagad, nakapangaral din sila, nakapagpagaling din sila ng mga may sakit, nakapagpalayas din sila ng mga demonyo. O di ba? Yan yung mga ginawa ni Kristo. Kahit tayo ngayon, may mga gifts na ganito. May ibang magaling mag-preach, may ibang nakapagpapagaling ng may sakit, may nakapagpapalayas din ng demonyo. So pwede rin talaga natin gawin yung ginawa ni Kristo. Pero hindi lahat. Di ba? Hindi naman nakapagparami ng kaunting tinapay at isda ang mga alagad ni Kristo para pakanin ang libu-libong, hindi mo mabilang na mga tao at wala kailanman na nakagawa nito. Besides, maliwanag ding sinasabi sa banal na kasulatan sa John 1:1-3 na dahil din kay Kristo kaya nalikha ang mundong ito sapagkat si Kristo ang salitang nagkatawang tao. Wala namang makagagawa nito. Besides, nakapag-preach man ang mga alagad, nakapagpagaling man sila ng mga may sakit, nakapagpalayas man sila ng mga raming mga demonyo, at maulit man natin nito sa panahon ngayon, yun pa rin ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala tayong sariling power. Galing pa rin kay Kristo. Kaya nga napakahalaga na pagkatapos sabihin ni Kristo dito na sino mang manalig sa akin ay makagagawa rin ng ginawa ko at higit pa rito, dinugtong niya agad. Ano yung dinugtong niya? Ano mang hilingin ninyo, sa pamamagitan ko ibibigay sa inyo. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin na ginawa ni Kristo, pag nagawa natin, ito pa rin ay dahil sa kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa atin. So hindi natin po pwedeng ipagyabang, Lord, kaya ko rin gawin din yung ginawa mo, ha? Kasi kung hindi naman dahil din sa Kanya, hindi natin kakayaning gawin yung mga ginawa niya. Kaya hindi talaga natin kayang pantayan. Kung hindi natin kayang pantayan, mas lalong hindi natin kayang higitan. Hindi nga mapantayan higitan pa ba? So dito ngayon papasok yung pangalawang problema. Ano yung pangalawang sinabi sa bersikulo? At makagagawa kayo ng higit pa sa mga ginawa ko. Paano yun? Mga kapatid, based on my reflection, palagay ko ang sinasabi dito ni Kristo, you will do greater things or greater ones than this. Ito ay patungkol
hindi sa quality, kundi sa quantity. Hindi ito patungkol sa kalidad, kundi sa dami. Hindi ito patungkol sa kapangyarihan, kundi sa bilang. Kasi hindi natin mapapantayan. Much more, hindi natin mahigitan sa quality, sa kalidad, sa kapangyarihan, ang mga mabubuting ginawa ni Kristo. Pero, pwede nating mahigitan kung kanyang pahihintulutan ang lahat ng kanyang mga ginawa sa quantity, sa dami, sa bilang. Bakit? Kasi si Kristo, nabuhay lang naman ng 33 years sa mundong ito. 3 years lang ang kanyang ministeryo publiko. And so, sino mang tao, sino mang alagad ni Kristo na mabubuhay ng napakahigit pa sa 33 years ay po pwedeng gumawa ng mas maraming mabuti sa pamamagitan ni Kristo. O di ba't ganun yung mga disipulo? Si Kristo, limitado sa Jerusalem lang. Abay, 3 years lang ang kanyang public ministry. Pupunta pa ba siya sa iba't ibang mga bayan? And in order to fulfill na sa mga nawawalang tupa muna ng Israel siya, doon muna siya. At kailangan niyang maglagay ng pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano doon. Ang mga alagad niya ang nagpalaganap nito sa buong mundo. Yun yung sinasabi sa ating salmo. Laganap na sa daigdig ang kanilang tinig. Besides, nung panahon ng Panginoon, hindi pa uso ang mga modernong means ng transportation at communication. Hindi tulad ngayon. May sasakyan na, may social media pa. Kaya mas malawak at mas marami na talaga ang nare-reach ng evangelisasyon. Dito lang po sa atin araw na lang ng linggo, may 6 na masas tayo. Bakit 6 yung misa? Sabi ng mga paring, ang dami naman. Dami bang tao, parokyano, ang parokya mo? Sabi ko, hindi. Yung 5 misa doon, halos puro mga dayo. Kaya't kung walang dadayo, baka 1 misa lang, hindi mapuno ang simbahan ito. Pero dahil may mga sasakyan na, ang daan ay okay naman, maraming nakakapunta. Ayun. Not to mention, yung mga libo-libo na nare-reach pa natin through social media, YouTube, and Facebook. So you see, pwede nating higitan talaga yung mga ginawa ni Kristo. But then again, hindi sa quality, kundi sa quantity. And this, we must not forget. Kaya may quantity ay dahil may quality. Mabibili ba ng napakarami ang isang produkto na pure ang quality? Hindi. Kaya ngayon yung sinasabi ni Diwata, pipilahan ba ang Paris overload ko? Tirik ang araw, daming tao. Kung hindi masarap ito. Mga kapatid, nakagagawa tayo ng maraming mabuti at mas madali nating naipapakilala si Kristo sa marami dahil pagdating sa kabutihan at kapangyarihan, si Kristo ay talagang quality. Liban na lamang kung tayo ang unang hindi maniniwala sa Kanya. Di ba? Sa pagpopromote ng isang produkto, dapat una kang naniniwala dito. Kaya nga, halimbawa sa mga tindahan, halimbawa sa mall, ng isang brand ng mga kasuotan, makita mo yung mga nagtitinda, nakasuot din ng mga damit na may brand na yun. At hindi ko alam, pero palagay ko naman sa mga endorser ng isang produkto, may kontrata sila na hindi sila dapat makita in public na gumagamit ng ibang produkto. Lalong-lalo na yung matinik na kalaban ng kanilang ini-endorso kasi hindi sila paniniwalaan pag ganito. In the same vein of thought, paano tayo makagagawa ng mga ginawa ni Kristo? Paano pa kayo makagagawa ng authentic na mga gawang mabuti?
At papaano tayo makapagpapakilala kay Kristo sa ibang tao kung hindi tayo maniniwala sa Kanya? Pag sinabing paniniwala sa Diyos, hindi lang yung naniniwala akong may Diyos. Tandaan natin, kahit ang demonyo, naniniwala sa Diyos. Kaya't pag sinabing naniniwala talaga, ay nakikita sa iyo. Yung bunga, sumasampalataya ka talaga kahit may mga problema. Nagdarasal ka, nagpapakabuting tao ka. Yun ang talagang naniniwala sapagkat kung hindi tayo magkakaganon, katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon kay Felipe, dapat kung nakikita mo ako, nakita mo na rin ang Ama. Dapat kapag nakikita tayo ng ibang tao, nakakapiling tayo ng ibang tao, nararamdaman nila sa atin. Mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, reliable ang Diyos, tapat ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Dapat yun yung naibibigay nating mensahe sa iba. Sapagkat kung hindi, nakaw! Kahit mabuhay pa tayo na hanggang 100 taong gulang, ay lalabas pa na mas marami pang ginawang mabuti kaysa sa atin si Kristo na nabuhay ng 33 years lang. At kahit na nakapupunta pa tayo kung saan-saan at may social media pa, lagi ka pang nakatutok sa Facebook o sa YouTube, kahit pa may means of communication and transportation, kapag hindi tayo totoong naniniwala sa Diyos, hindi totoong nakikita, nararamdaman sa atin si Jesus, baka sa halip na makadagdag pa tayo, makabawas pa tayo ng bilang ng mga naniniwala kay Kristo. Ang dami nang nate-turn off sa simbahang ito dahil sa mga miyembro. Kahit yung mga miyembro, nate-turn off na din dahil sa mga kapwa Kristiyano, Katoliko. At hindi po natin dapat ipagkibit balikat ito. Bakit? Dahil tandaan natin, inaasahan ni Kristo na gumawa tayo ng maraming mabuti. Inaasahan ni Kristo na ipakilala natin siya sa pamamagitan ng ating buhay sa mas marami. Di ba yun yung ebanghelyo nung nakaraang linggo? Na senyales na tayo talagang may connection sa Kanya, na talagang senyales na tayo nabubuhay sa Kanya, tagasunod niya, ano yun? Tayo dapat ay namumunga ng sagana. O di ba? Yan ay quantity, sapagkat ang tunay na mabuti ay hindi lamang umiiwas sa masama, kundi gumagawa rin, nakakikitahan din ng maraming paggawa ng mabuti sa kapwa. Brothers and sisters, sabi ko kanina, yung sinabi ni Kristo dito, ang mga naniniwala sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa dito. Sabi ko, pangako ito para sa mga naniniwala, But I don't think it's just a promise. Expectation ito Baka nga command pa ito ni Kristo Kung ipaparaphrase ito ang sinasabi ni Kristo dito, kayo dapat ay gumawa ng mga ginagawa ko. At kayo dapat ay makagawa ng higit pa sa mga ginawa ko. Iyon yung inaasahan ni Kristo dito Lalo pat napaka-pamoso nang sinabi niya kina Felipe at Santiago at sa ibang mga disipulo, ang misyon na minana nating mga Kristiyano, go therefore and make disciples of all nations. All nations buong mundo Tindi nun, napaka-huge, napakalaking task nun, napaka-pamosong misyon yon. Pero bakit ganun ang Panginoon? Narinig natin sa ating unang pagbasa, ang patunay na siya'y Diyos talaga. Ibig sabihin nun, dekalidad siya. Ibig sabihin, walang makapapantay ni makahihigit sa Kanya. Kumbaga sa produkto, wala kang dahilan upang hindi siya tangkilikin sa buhay mo. At wala kang dahilan upang hindi mo siya i-promote sa ibang tao. Kaya, hindi lang ito pangako, inaasahan sa atin ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal, mensahe na makita natin. Ito kasi yung magpapatunay na tayo naniniwala sa Diyos. Paggawa ng maraming mabuti at yung naimpluwensyahan din natin ang ibang tao na maniwala sa Diyos at maging mabuti rin dahil sa mabuting example na pinapakita natin sa iba. Ito naman din ay para sa atin dahil ito nga po ay palatandaan na tayo nakakonekta sa Kanya. Kasi
kung hindi tayo gumagawa ng maraming mabuti, kung hindi natin na-inspire ang ibang tao na maniwala kay Kristo. So ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nakakonekta sa Kanya. At gaya ng pinag-usapan natin noong nakaraang linggo, para lang tayong mga sanga na hindi nakakabit sa puno, na pwedeng may dahon pa rin na green, may bunga pa rin, pero hintayin mo lang ang kaunting sandali, kukuluntoy din, papangit din, mamamatay din kasi nakahiwalay sa puno. Kaya wag nating ikapagkipit-palikat na hindi tayo gumagawa ng maraming mabuti at hindi nakaka-inspire ng ibang tao ang ating sarili. Kasi mission natin yon at palatandaan yon na tayo talagang may connection sa Panginoon. Amen.